Elijah Fortune? Hamak na stepping stone ko lang siya. Isang pobreng musikero na gagamitin ko para marating ang rurok ng tagumpay. Akala ba niya seryoso ako? Hindi ako magpapakaliit sa isang taong walang maipapakain sa akin kundi mga nota at panaginip. Ang boses na iyon, matalim, mayabang, at punong-puno ng panghahamak, ay umalingawnaw sa bawat sulok ng San Agustin Church sa Vigan. Hindi yun boses ng kung sinong estranjero. Yon ang boses ni Maureen de la Peña. 10 taon na ang nakararaan. Ang boses na dati ay tinaguriang Anghel ng Timog, ngunit ngayon ay tila isang sumpa na dumudurog sa katahimikan ng banal na simbahan. Napatigil ang lahat. Ang mga deboto, ang mga mayamang donor ng charity event, at ang mga batang ulila na nakahanay para makinig sa kanyang pag-awit ay tila naging mga rebultong bato. Lahat ng mata ay nakapako kay Maureen na nakatayo sa harap ng altar, suot ang kanyang simpleng puting bestido na ngayon ay tila naging isang puting bandila ng pagsuko. Ngunit may isang pares ng mata na mas matalim pa sa anumang kutsilyo, si Elijah. Nakatigil ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng mga tipa ng piano. Ang lalaking dati ay tanging nagmamahal sa kanya. Ang lalaking naging inspirasyon ng bawat titik ng kanyang mga awit ay dahan-dahang tumayo. Ang kanyang mukha, na dati ay puno ng paghanga, ngayon ay nababalot ng put na mas madilim pa sa gabi. Elijah, ang tanging lumabas sa bibig ni Maureen. Ngunit ang kanyang boses ay hindi na tulad ng nasa recording. Paos ito, gahas at halos hindi marinig, isang paalaala ng aksidenteng sumira sa kanyang vocal cords at marahil ang karma sa lahat ng kasinungalingang pinaniwalaan ng mundo. Hindi sumagot si Elijah. Sa halip, marahas niyang isinara ang takip ng piano. Ang tunog ng pagkakalabog nito ay tila isang hatol ng kamatayan para kay Maureen. Walang salita, tinalikuran siya ni Elijah at naglakad palabas ng simbahan. Bawat yabag ng kanyang sapatos ay tila tinatapak-tapakan ang huling piraso ng danggal na pinipilit buuin ni Maureen. Magsialis na tayo! Nakakahiya! Isang manggagamit ang nasa harap ng altar! Sigaw ng isang babae sa unahan. Nagsimula ang bulungan na tila mga bubuyog na sumusugod. Akala ko ba ay nagbago na siya? Kaya pala iniwan ni Don Gustavo dahil sa masamang ugali. Magnanakaw ng puso, manggagamit! Napahawak si Maureen sa kanyang lalamunan. Masakit. Hindi lang dahil sa pisikal na kondisyon nito, kundi dahil sa bigat ng lihim na baon niya sa loob ng 10 taon. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin sa lahat, lalo na kay Elijah, na ang recording na iyon ay isang bitag, na ang mga salitang iyon ay binasa niya sa ilalim ng pagbabanta ni Don Gustavo para iligtas ang karera ni Elijah mula sa isang pekeng demanda. Ngunit sino ang maniniwala sa isang babaeng nawala na ng boses? Maureen de la Peña. Isang malamig na tinig ang tumawag sa kanya mula sa gilid. Lumingon siya at nakita si Padre Jose, ang kura paroko na nag-imbita sa kanya. Ang awa sa mga mata ng pare ay mas masakit pa kaysa sa galit ng mga tao. Iha, sa tingin ko ay kailangan mo nang umalis. Ang layunin ng gabing ito ay para sa mga bata. Ngunit ang kaguluhang ito ay hindi na nakakatulton. Yumuko si Maureen. Isang butil ng luha ang pumatak sa malamig na sahig ng simbahan. Patawad po, Padre. Patawad po. Naglakad siya palabas. Bitbit ang kanyang maliit na bag at ang bigat ng buong mundo. Sa labas ng simbahan, ang Calle Crisologo ay balot ng dilim at ambon. Ang mga kalesang dumadaan ay tila mga anino ng nakaraan na humahabol sa kanya. Ngunit hindi pa natatapos ang kanyang kalbaryo. Sa ilalim ng isang post ng ilaw, nakatayo ang isang pamilyar na figura. Si Bianca, ang anak ni Don Gustavo sa unang asawa nito.
Nakasuot ito ng mamahaling terno. Ang labi ay may mapait na ngiti habang hawak ang isang smartphone. Agkagamit ang malamang na ginamit para i-hack ang sound system ng simbahan. "How does it feel, Maureen?" Tanong ni Bianca. Ang boses ay puno ng tamis na may lason. "Ang marinig ang sarili mong katotohanan sa harap ng taong sinalba mo, kunwari?" "Bianca, bakit?" Gahas na tanong ni Maureen. 10 taon na. Wala na akong kinuha sa inyo. Bakit kailangan pati rito sa vegan ay sundan mo ako?" Humakbang ng malapit si Bianca, sapat para maamoy ni Maureen ang mamahaling pabango nito na tila sumasakal sa kanya. "Dahil ang mga tulad mo ay hindi deserve ang second chance. Akala mo ba makakabalik ka sa pagkanta? Akala mo ba matutuloy ang operasyon mo sa susunod na linggo?" Nanigas ang buong katawan ni Maureen. Ang operasyon sa Manila. Iyon ang huling pag-asa niya para maibalik ang kanyang boses. Ang huling pagkakataon para maipaliwanag ang lahat kay Elijah. Isang hindi kilalang donor ang nagbayad ng lahat ng gastusin. "What do you mean?" Tanong ni Maureen. Ang kaba ay lumulukob sa kanyang dibdib. Tumawa ng mahina si Bianca at naglabas ng isang dokumento mula sa kanyang bag. "The donor was a foundation connected to my father's estate. And since you've violated the morality clause of the charity by causing a public scandal, the funding is withdrawn, effective immediately." Naramdaman ni Maureen ang panghihina ng kanyang mga tuhod. Napasandal siya sa pader na bato ng isang lumang gusali. Ang tanging paraan para maibalik ang kanyang boses ay pinuputol na sa harap niya. "At isa pa," dagdag ni Bianca bago tumalikod. "Huwag mo nang lalapitan si Elijah. He's working on a big project now, my father's legacy project. Kung sisirain mo siya ulit, sisiguraduhin kong hindi lang boses mo ang mawawala sa'yo, kundi pati ang hininga mo." Naiwan si Maureen sa gitna ng ambon. Ang kanyang lalamunan ay tila tinutusok ng libu-libong karayom. Tumingala siya sa madilim na langit ng vegan. Walang boses, walang pera, walang Elijah. Ngunit sa gitna ng desperasyon, isang imahe ang pumasok sa kanyang isip. Ang lumang recording studio ni Gustavo sa Manila. Doon, sa loob ng isang lihim na vault, alam niyang nandoon pa ang buong kwitbang. Ang ebidensya na bago niya binasa ang script ng panghahamak, ay umiiyak siya at nagmamakaawa para sa buhay ni Elijah. Kung hindi na siya makakaawit, kailangan niyang magsalita sa ibang paraan, kahit ito na ang huling bagay na gagawin niya sa mundo. Dahan-dahang itinaas ni Maureen ang kanyang ulo, ang kanyang mga mata na dati ay puno ng luha ay napalitan ng isang matigas na determinasyon. Hindi siya papayag na ang kasinungalingang ito ang maging huling awit ng kanyang buhay. Ang ulan sa vegan ay hindi tulad ng ulan sa Manila. Dito, ang bawat patak ay tila humahagupit sa mga lumang pader na bato, nagdadala ng amoy ng lumang alaala at basang lupa. Para kay Maureen, ang ulan na ito ay tila luha ng langit na nakikiramay sa kanyang muling pagkadapa. "Huwag mo na akong tignan ng ganyan, Maureen. Negosyo lang ito, walang personalan." Ibilagsak ni Aling Tessie ang 2 kupas na maleta ni Maureen sa tapat ng pintuan ng boarding house. Ang matanda, na dati ay abot langit ang ngiti tuwing binibigyan siya ni Maureen ng libreng tiket sa mga maliliit na gig nito, ngayon ay hindi man lang makatingin ng diretsyo sa kanyang mga mata. "Aling Tessie, pakiusap." Gahas na pakiusap ni Maureen. Ang kanyang lalamunan ay tila may nakabarang bubog. "Kahit hanggang bukas lang, baha na po sa labas." Narinig ng buong vegan ang iskandalo mo sa simbahan, Maureen. Ang asawa ng barangay kaptan ay isa sa mga donor doon. Ayaw kong madamay ang paupahan ko sa kamalasan mo. Bulyaw ng matanda bago padabog na isinara ang pinto. Maureen stood there frozen. Ang tubig ulan ay mabilis na nagpadaloy sa kanyang buhok,
pumasok sa kanyang manipis na jacket at nanunuot hanggang sa kanyang mga buto. Binuhat niya ang kanyang mga maleta. Ang bigat nito ay tila simbolo ng 10 taon niyang pagpapanggap. Naglakad siya sa gitna ng Calle Crisologo. Ang mga turistang dati ay humihiling ng selfie sa kanya ay mabilis na umiiwas. Ang iba ay lantar, rang nagbubulungan habang tinuturo siya. Yan yung singer na manggagamit, di ba? Sayang ang ganda, bulok pala ang loob. Bawat salita ay tila latigo. Napakapit siya ng mahigpit sa hawakan ng maleta hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Sa dulo ng kalsada, isang itim na SUV ang dahan-dahang huminto sa kanyang tapat, nagwisik ng maruming tubig sa kanyang binti. Bumaba ang bintana ng sasakyan. Doon, sa loob ng tuyo at mabangong loob ng sasakyan, nakaupo si Elijah. Ang kanyang mukha ay tila lilok mula sa granite. Matigas, walang emosyon, at malayo. Looking for a ride, Maureen? Ang boses ni Elijah ay kasing lamig ng hanging nanggagaling sa aircon ng sasakyan. O baka naghahanap ka ng bagong stepping stone na may payong? Pinilit ni Maureen na tumayo ng tuwid sa kabila ng pang-inginig ng kanyang katawan. Elijah, hindi yun ang totoo. Hindi ang alin? Ang boses mo? Ang ambisyon mo? O ang katotohanang 10 taon mo akong ginawang tanga? Elijah let out a dry, humorless laugh. Alam mo, nung marinig ko ang recording na yon, hindi ako nagalit. Natawa ako. Natawa ako sa sarili ko dahil naniwala ako na ang isang katulad mo ay marunong magmahal ng higit pa sa pera. Mali ka, pilit na sigaw ni Maureen. Ngunit ang lumabas lamang ay isang mahinang kalos na agad nilamon ng tunog ng ulan. Biglang kinuha ni Elijah ang kanyang wallet. Naglabas siya ng makapal na chop ng 1,000 piso at walahong pag-aalinlangang itinapon ito sa labas ng bintana. Ang mga papel na pera ay nagliparan bago bumagsak sa maputik na kalsada, unti-unting nababasa at nadudumihan. Ayan, bayad ko yan sa 10 taon na pangagamit mo sa akin. Gamitin mo yan para makabalik sa Manila. Gamitin mo yan para makahanap ng bagong asawang mayaman na papatulan ang drama mo. Ani Elijah, ang kanyang mga mata ay nagniningas sa pot. Huwag mo nang susubukang magpakita sa akin, Maureen. Dahil sa susunod na mangyari yon, baka makalimutan kong babae ka. Bago pa makasagot si Maureen, mabilis na pinasibad ni Elijah ang sasakyan. Muling nagwisik ng putik sa damit ni Maureen. Maureen looked down at the money in the mud. 1,000 piso na sana ay sapat na para sa kanyang pamasahe at panggamot. Ngunit ang kanyang hiya at dangal, ang dalawang bagay na pilit niyang pinanghahawakan sa kabila ng lahat, ay humihigaw sa kanyang loob. Dahan-dahan, lumuhod siya sa putikan. Hindi para pulutin ang pera, kundi para damhin ang bigat ng kanyang pagkatalo. Sa gitna ng kanyang paghagulgol na walang tunog, isang pares ng mamahaling sapatos ang huminto sa tapat niya. Isang payong ang dahan-dahang sumilong sa kanya, ngunit hindi ito dala ng isang kaibigan. Such a pitiful sight. Ang boses ni Bianca ay tila musika ng isang kontrabida. Ang dating reyna ng entablado, ngayon ay namamalimos sa putikan. Tumingala si Maureen. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng ulan at luha. Bakante? Bakit kailangang dumating sa ganito? Numiti si Bianca, isang ngiting nagpakita ng kanyang tunay na kulay. Simple lang, Maureen. Dahil hanggat humihinga ka, hanggat may pagkakataon kang sabihin kay Elijah ang totoo, hindi kami magiging ligtas ni Papa. Ang recording na yon? I spent weeks editing that. Bawat mura, bawat paghamak, pinagtagpi-tagpi ko para magmukhang totoo. Nanlaki ang mga mata ni Maureen. Ikaw ang nag-edit? Of course! At ako rin ang nagpadala niyan sa simbahan. Bianca leaned down,
whispering into Maureen's ear. At alam mo ba ang pinakamasarap na parte? Elijah believes every bit of it. He hates you more than he hates the devil. Kahit mamatay ka pa rito sa ulan, hindi ka na niya lilinggunin. Tumayo si Bianca at tumalikod. Ngunit tumigil siya sandali. By the way, huwag mo nang subukang pulutin ang pera na yan. Nakunan ko na ng video ang paghagis ni Elijah ng pera sa iyo. One post on social media and the whole world will know that you're a beggar as well as a liar. Naiwan si Maureen na mag-isa sa dilim. Ang pera ni Elijah ay unti-unti nang lumulubog sa putik, tila ang kanyang pag-asa. Ngunit sa likod ng kanyang takot at sakit, isang apoy ang nagsimulang mag-alab. Bianca had just admitted to the crime. If she could edit a recording, it meant the original files still existed. It meant there was a trace. Maureen did not pick up the money. Instead, she grabbed her suitcases and stood up with a strength she didn't know she still had. She walked away from the mud, away from the money, and towards the bus terminal. Hindi siya susuko. Hindi para sa kanyang karera, kundi para sa katotohanang 10 taon nang nakabaon sa ilalim ng mga kasinungalingan ni Gustavo. Kung kailangang pasukin niya ang impyerno sa Manila para makuha ang ebidensya, gagawin niya. Ang bawat gasgas na tunog ng pluma sa papel ay tila hiwa sa puso ni Maureen. 10 taon na ang nakararaan, ngunit ang lamig ng opisina ni Don Gustavo ay tila nananatili pa rin sa kanyang balat. Pirirmahan mo ito, Maureen, at mawawala ang lahat ng demanda laban kay Elijah. Hindi lang yon, siniguraduhin kong magiging pinakamalaking pangalan siya sa industriya ng musika. Ani Gustavo habang hinihitit ang kanyang mamahaling sigarilyo. Noon ay 20 taong gulang pa lamang si Maureen. Punong-puno ng pangarap, punong-puno ng pag-ibig. Sa harap niya ay nakalapag ang mga dokumentong nagsasabing ninakaw daw ni Elijah ang mga komposisyon ng De La Peña Records. Isang lantarang kasinungalingan na binuo ni Gustavo para makuha ang gusto niya. Bakit ako, Don Gustavo? Marami namang ibang babae. Nanginginig na tanong ni Maureen. Tumayo si Gustavo, lumapit sa kanya at hinawakan ng kanyang baba nang may puwersang nagparamdam kay Maureen na siya ay isang ari-arian lamang. Dahil ikaw ang may pinakamagandang boses na narinig ko. At gusto kong ang boses na yon ay pagmamay-ari ko lang. Magiging asawa kita sa harap ng media. Isang tropeo na ipagmamalaki ko. At kapalit niyan, mananatiling malinis ang pangalan ng henyang musiker, Omo. Pero hindi niya ako mapapatawad kung iiwan ko siya ng walang dahilan. Hagulgol ni Maureen. Mumiti ng malademonyo si Gustavo at itinulak ang isang tape recorder sa harap niya. Kaya nga, gagawa tayo ng dahilan. Basahin mo ito. Sabihin mo sa recording na ito na ginamit mo lang siya. Sabihin mo ang lahat ng masasakit na salitang magpapatigil sa kanya sa paghabol sa iyo. Kapag narinig niya ito, siya na mismo ang lalayo. Iyon ang gabing ibinenta ni Maureen ang kanyang kaluluwa. Sa bawat salitang binitawan niya sa recording studio, ang mga salitang edited na narinig ni Elijah sa simbahan sa Vigan, ay may kasunod na mahinang bulong ng mahal kita Elijah patawat. Ngunit ang bahaging yon ay sadyang pinutol ni Gustavo. Maureen? Maureen, iya, nandito na tayo sa terminal. Nagising si Maureen mula sa bangungot ng nakaraan dahil sa tapik ng konduktor ng bus. Nakatulog pala siya sa gitna ng biyahe mula Vigan patungo Manila. Ang bintana ng bus ay burado ng hamog at ulan, tila ang kanyang malabong kinabukasan. Pababa na siya ng bus nang biglang mag-vibrate ang kanyang lumang cellphone. Isang unknown number. Sa kaba, sinagot niya ito. Hello? 10 taon, Maureen. 10 taon mo akong pinagtaguan sa probinsya. Ngunit tila nakalimutan mo ang lahat ng kalsada ay bumabalik din sa akin.
Nanigas ang dugo ni Maureen. Ang boses na iyon. Ang boses na naging dahilan ng kanyang pagiging pipi sa loob ng isang dekada. Don Gustavo. Don Gustavo, paano? Nalaman ko ang nangyari sa vegan. My daughter, Bianca, is a bit impulsive, isn't she? Pero nagustuhan ko ang ginawa niya. It reminded you of your place. Ang tawa ni Gustavo ay tila kalansing ng kadena. Narinig kong papunta ka ng Manila. Good. Dahil may mga papel ka pang hindi napipirmahan para sa formal nating diborsyo at may mga utang ka pang kailangang bayaran sa akin. Wala na akong uutang sa'yo. Ibinigay ko na ang lahat. Ang boses ko, ang buhay ko. Gahas na sigaw ni Maureen. Dahilan para mapatingin sa kanya ang ilang pasahero sa terminal. Really? Paano si Elijah? He's finally successful, isn't he? Pero alam mo ba kung gaano kabilis bumagsak ang isang bituin? Isang tawag ko lang sa mga investor at masisigurado kong magiging pulubi siya sa kalsada. Ngayon din. Napasandal si Maureen sa isang post. Ang kanyang dibdib ay tila sasabog sa sobrang takot. Huwag, pakiusap. Huwag mong sasaktan si Elijah. Then come to my office tomorrow morning. Be my guest again. Maglingkod ka sa akin bilang assistant, bilang kahit ano, hanggat hindi pa ako tapos sa'yo. O baka gusto mong panoorin si Elijah na mabulok sa kulungan dahil sa mga bagong kasong maaari kong imbentuhin? Ibinaba ni Gustavo ang tawag. Maureen looked at the neon lights of Cubao, blurred by her tears. She came to Manila to find the evidence to clear her name, but now she was walking straight back into the lion's den. Don Gustavo was not just a producer. He was a monster who collected souls, and he wanted hers back. Kinuha ni Maureen ang kanyang maleta. Ang bigat nito ay hindi na lamang dahil sa mga damit, kundi dahil sa panibagong sakripisyong kailangan niyang gawin. Kung ang pagbabalik sa impyerno ang tanging paraan para hindi madamay si Elijah, gagawin niya. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang siya basta susunod. Sa kanyang bag, nakatago ang address ng lumang studio, ang lugar kung saan nakatago ang kuunbang nawawasak sa imperyo ni Gustavo. Sa loob ng marangyang mansyon ng mga De La Peña sa Forbes Park, laganap ang katahimikan na tila ba may namamatay. Ngunit sa loob ng silid-aklata ni Don Gustavo, abala si Bianca sa pag-ahalugog. Ang kanyang mga kamay, na laging maayos ang pagkakamanicure, ay mabilis na nagbubukas ng mga drawer at naglilipat ng mga papeles. Nasaan na yon? Bulong niya sa sarili. Mula nang bumalik sila mula sa vegan, hindi mawala sa isip ni Bianca ang mukha ni Maureen sa ilalim ng ulan. May isang bagay sa mga mata ng babaeng yon, isang uri ng pagtitiis na hindi kayang pekein. At ang higit na bumabagabag sa kanya ay ang narinig niyang pakikipag-usap ng kanyang ama sa telepo no kagabi. Ang tono ni Gustavo ay hindi tono ng isang biktima ng panloloko, kundi tono ng isang mangangaso na muling nakahuli ng kanyang biktima. Sa likod ng isang makapal na hilera ng mga aklat tungkol sa batas at musika, nahanap ni Bianca ang isang maliit na vault na nakabaon sa pader. Alam niya ang password, ang kaarawan ng kanyang yumaong ina. Click! Bumukas ang pinto ng vault. Sa loob ay walang alahas o pera. Sa halip, may mga lumang envelope at ilang digital storage devices. Sa pinakailalim, nahanap niya ang isang lumang cassette tape na may sulat kamay. M. De La Peña, Original, Do Not Destroy. Kinuha ni Bianca ang isang lumang tape player mula sa cabinet at nanginginid ang mga kamay na isinalang ang tape. Ang unang narinig niya ay ang static sound bago pumaimbulog ang isang boses na nagpatigil sa kanyang paghinga. Pakiusap, Don Gustavo. Huwag ninyong ituloy ang demanda. Wala siyang kinalaman dito.
Ako ang kumuha ng mga naitagong demo tapes ninyo, hindi si Elijah. Huwag ninyong sirain ang pangarap niya. Iyon ang boses ni Maureen. Ngunit hindi ito ang matapang at mapanghamak na boses na narinig sa simbahan. Ito ay boses ng isang batang babaeng nagsusumamo, puno ng hikbi at takot. Simple lang ang solusyon, Maureen. Ang malamig na boses ng kanyang ama, si Gustavo, ang sumunod. Pirirmahan mo ang kontratang ito. Maging asawa kita sa mata ng publiko. At ang pinakaimportante, basahin mo itong script na sinulat ko. Sabihin mo sa recorder na ito na ginamit mo lang si Elijah. Sabihin mo sa kanyang mukha na pera lang ang habol mo. Hinding-hindi niya ako mapapatawad. Hagulgol ni Maureen. Kung hindi mo gagawin, bukas na bukas din ay mabubulok sa kulungan ng mahal mong musikero. At sisiguraduhin kong kahit sa lansangan ay hindi siya makakatugtog ng gitara dahil lulumpuhin ko ang mga kamay niya. Nabitawan ni Bianca ang tape player. Ang tunog ng pagbagsak nito ay tila isang pagsabog sa loob ng silid. Tumulo ang luha ni Bianca. Sa loob ng 10 taon, naniwala siya sa kwento ng kanyang ama. Naniwala siyang si Maureen ang dahilan kung bakit nagpakamatay ang kanyang ina dahil sa depresyon matapos silang iwan ni Gustavo para sa isang singer na ambisyosa. Pero ang totoo, si Maureen ang biktima. Ang kanyang ama ang nagmaniobra ng lahat. Ginawang panakipbutas si Maureen para sa mga illegal na gawain ni Gustavo at ginamit ang takot ng isang nagmamahal na babae para ang kontrolin ito. Pinagpatuloy ng tape ang pag-ikot. Narinig ni Bianca ang bahagi na sadyang pinutol nila sa vegan. Elijah, he's just a stepping stone. Ang boses ni Maureen ay tila namamatay sa bawat salita. Patawad, Elijah. Mahal na mahal kita. Kaya ko ito gagawin. Para mabuhay ka. Para makatugtog ka pa. Napatakip ng bibig si Bianca. Ang put na itinanim niya sa kanyang puso laban kay Maureen sa loob ng 1 dekada ay biglang naglaho, napalitan ng isang nakasusuklam na katotohanan. Ang kanyang ama ay isang halimaw, at siya, si Bianca, ay naging kasangkapan para mas lalo pang saktan ang isang taong nagsakripisyo ng lahat. Diyos ko, anong nagawa ko? Bulong ni Bianca habang nakatingin sa tape. Biglang bumukas ang pinto ng silid-aklatan. Ang liwanag mula sa hallway ay nagmula sa likuran ng isang matangkad at pamilyar na figura. Bianca? Ang boses ni Don Gustavo ay tila galing sa ilalim ng lupa. Dahan-dahan siyang pumasok sa silid, ang kanyang mga mata ay agad na dumapo sa bukas na vault at sa tape player na nasa sahig. Ang kanyang nangingiting mukha ay biglang nag-iba, naging isang maskara ng panganib. Ano ang ginagawa mo sa mga gamit ko, anak? Tanong ni Gustavo. Ang kanyang tono ay dahan-dahang nagiging mapagbanta habang isinasara niya ang pinto sa likuran niya. Napaurong si Bianca, hawak-hawak ang cassette tape sa likod ng kanyang palda. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, natakot siya sa sarili niyang ama. Papa? Bakit? Ang tanging naisambit niya habang nanginginig ang kanyang buong katawan. Bakit mo ginawa ito kay Maureen? Bakit mo kami niloko? Hindi sumagot si Gustavo. Sa halip, humakbang siya ng malapit. Ang kanyang anino ay tila lumalamon sa buong silid. Ibigay mo sa akin ang tape na yan, Bianca. Ngayon din. Malamig ang pawis na dumadaloy sa likod ni Bianca habang nakatitig sa mga mata ng kanyang ama. Ang silid-aklatan na dati ay simbolo ng karunungan ay tila naging isang hawla. Ibigay mo sa akin ang tape na yan, Bianca. Pag-uulit ni Gustavo. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit yon ang kalmadong nagbabadya ng bagyo. Bakit, Papa? Para lalo mong mabaon si Maureen sa kasinungalingan? Nanginginig ang boses ni Bianca, ngunit hindi siya gumagalaw. Narinig ko ang lahat.
Narinig ko kung paano mo siya tinakot para lang iligtas si Elijah. Pinasakay mo ako sa galit mo. Ginamit mo ang pagkamatay ni Mama para maging katuwiran sa paghihiganti mo sa isang taong wala namang kasalanan. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisingi ni Bianca. Napasandal siya sa bookshelf. Ang lasa ng dugo ay agad na humalo sa kanyang laway. Wala kang alam tungkol sa amin ni Maureen. Bulyaw ni Gustavo. Ang kanyang mukha ay namumula na sa galit. Ginawa ko ang lahat para sa pamilyang ito. Ang yaman natin, ang pangalan natin, lahat yan ay bunga ng mga desisyong ginawa ko. At kung kailangang dumanak ang dugo at luha ng isang probinsya ng Singer para manatili tayong nasa itaas, gagawin ko. Marahas na hinablot ni Gustavo ang cassette tape mula sa kamay ni Bianca. Wag na wag mo nang susubukan na pakialaman ang mga gamit ko, Bianca. Kung ayaw mong itakwil kita bilang anak at iwanan kitang walang kahit na anong sentimo sa pangalan mo. Padabog na lumabas si Gustavo at nilock ang pinto mula sa labas, iniwan si Bianca na umiiyak sa sahig. Ngunit hindi alam ni Gustavo na bago pa man siya pumasok, ay naisend na ni Bianca ang isang audio clip mula sa kanyang cellphone patungo sa kanyang sariling email. Ang ebidensya ay hindi na lang nasa tape, ito ay nasa digital na mundo na. Samantala, sa gitna ng ingay at usok ng Cubao, bababa si Maureen mula sa bus. Ang Manila na dati ay naging entablado ng kanyang mga pangarap ay tila naging isang malupit na gubat ngayon. Bit-bit ang kanyang kupas na maleta. Naglakad siya patungo sa isang maliit na kainan sa tabi ng kalsada para uminom ng tubig. Sa tapat ng terminal, isang higanteng billboard ang kumuha ng kanyang atensyon. Larawan yon ni Elijah. Suot ang isang mamahaling tuxedo, may hawak na baton at may pamagat na The Maestro, Elijah Fortin, sold out concert at the Araneta. Napangiti ng mapait si Maureen. Matagumpay ka na, Elijah. Kahit wala ako, kahit kinamumuhian mo ako, nagawa mo pa ring abutin ang mga pangarap natin. Habang nakatayo si Maureen sa gilid ng kalsada, isang makintab na itim na sasakyan ang dumaan at biglang huminto dahil sa trapik. Sa loob ng sasakyang yon, nakaupo si Elijah. Lumingon siya sa bintana at doon, sa gitna ng mga taong nagmamadali, nakita niya ang isang pamilyar na figura. Si Maureen. Mukha siyang gusgusin. Ang kanyang puting bestido ay puno ng mansa ng ulan at alikabok mula sa biyahe. Ang kanyang mga balikat ay nakalaylay. Tila pasan ang buong mundo. Elijah felt a sudden pang in his chest. Isang pamilyar na pag-aalala na pilit niyang pinapatay. Bakit siya nandito? Bakit ganyan ang itsura niya? Nasaan ang yaman na sinasabi niyang nakuha niya mula kay Gustavo? Gusto ni Elijah na bumaba. Gusto niyang tanungin kung ayos lang ba siya. Ngunit biglang nag-play sa kanyang isip ang recording sa simbahan. He's just a stepping stone. Hinawakan ni Elijah ng mahigpit ang steering wheel hanggang sa mamuti ang kanyang mga kamay. Hindi na ako muling magpapaloko sa iyo, Maureen, bulong niya sa sarili. Nung bumukas ang green light, pinaharurot niya ang sasakyan nang hindi man lang lumingon muli. Naiwan si Maureen sa usok ng kalsada. Hindi niya alam na ilang metro lang ang layo ng lalaking tanging tinitibok ng kanyang puso. Nang magsimulang dapit hapon, naglakad si Maureen patungo sa isang murang pension house malapit sa lumang studio. Ngunit bago pa man siya makapasok, isang itim na van ang huminto sa kanyang tapat. Bumukas ang pinto at lumabas ang isang babaeng nakasuot ng malaking shades at scarf. Maureen? Tawag nito. Napapaatras si Maureen. Ang kanyang kaba ay bumalik. Bianca? Anong ginagawa mo rito? Hindi pa ba sapat ang ginawa mo sa vegan?
Dahan-dahang tinanggal ni Bianca ang kanyang shades, nagpapakita ng namamagang pisingi at mga matang puno ng pagsisisi. Hindi ako nandito para saktan ka, Maureen. Lumingon si Bianca sa paligid para masiguradong walang nakakakita sa kanila. I found the tape. The real one. Nanlaki ang mga mata ni Maureen. Ano? Narinig ko ang lahat, Maureen. Alam ko na kung bakit mo ginawa yun 10 taon na ang nakararaan. Ang boses ni Bianca ay nagsimulang mabasag. Alam ko na kung bakit mo sinira ang sarili mo para lang kay Elijah. Patawarin mo ako. Naging katuwang ako ni Papa sa pagpapahirap sa'yo. Hindi makapaniwala si Maureen. Ang babaeng naging dahilan ng kanyang huling pagbagsak ay narito ngayon, humihingi ng tawad. Bakit mo sinasabi ito sa akin? Gahas na tanong ni Maureen. Hinawakan ni Bianca ang kamay ni Maureen, isang hawak na nagpahiwatig ng katotohanan. Dahil kung hindi tayo magtutulungan, papatayin ka ni Papa. At sisiguraduhin niyang pati si Elijah ay mawawala sa mundong ito kapag nalaman niyang totoo. Maureen, alam ko na nagsinungaling ka para sa kanya. At nandito ako para tulungan kang bawiin ang lahat ng nawala sa iyo. Sa loob ng madilim at mausok na kalsada ng Manila, mabilis na pinasibad ni Bianca ang kanyang sasakyan patungo sa isang tagong parking lot sa Quezon City. Sa loob ng sasakyan, ang tensyon ay tila kuryenteng bumabalot sa kanila ni Maureen. Makinig ka sa akin, Maureen. Simula ni Bianca. Ang kanyang boses ay seryoso habang nakatitig sa rear-view mirror para masiguradong walang sumusunod. Ang akala mo ba ay paghihiganti lang ang habol ni Papa sa iyo? Mali ka. Ang lahat ng ito ay tungkol sa pera at kapangyarihan. Inilabas ni Bianca ang kanyang tablet at ipinakita ang isang email thread na may markang confidential. Plano ni Papa na ibenta ang buong music catalog ng De La Peña Records sa isang multinational company sa London. Ang legacy project na sinasabi niya? Iyon ang mga hindi pa nailalabas na kanta ni Elijah na ninakaw ni Papa 10 taon na ang nakararaan. Kapag natuloy ang benta na yon sa susunod na 2 araw, mawawala na ng tuluyan ang karapatan ni Elijah sa sarili niyang mga likha. Magiging pagmamay-ari na yon ng mga banyaga at hinding-hindi na mapapatunayan ni Elijah na siya ang sumulat ng mga iyon. Napaatras si Maureen. Ang kanyang puso ay tila binasag ng maso. Hindi. Iyon ang buhay ni Elijah. Iyon lang ang tanging bagay na nagpapatunay sa kanyang galing. Kaya kailangan nating makuha ang mga ebiden siya bago mangyari ang pirmahan. Ani Bianca. Nasa lumang studio ni Papa sa Quiapo ang lahat. Doon sa vault na nakatago sa ilalim ng recording booth. Nandoon ang mga orihinal na handwritten lyrics ni Elijah na may mga pirma mo bilang witness at ang buong audio file ng pagbabanta ni Papa sa'yo. Paano tayo makakapasok? Don Gustavo's men are everywhere. Gahas na tanong ni Maureen. May susi ako, pero binago ni Papa ang security codes. Sagot ni Bianca. Kailangan nating pumasok bukas ng gabi, habang abala si Papa sa isang gala dinner para sa mga investors. Maureen, ikaw lang ang nakakaalam kung paano buksan ang manual override ng vault na yon. Sabi ni Papa noon, ikaw lang ang pinagkatiwalaan niyang humawak ng master key nung bago pa kayo ikasal. Napahawak si Maureen sa kanyang kwintas. Isang maliit na locket na may nakatagong maliit at kakaibang susi. Iyon ang susing ibinigay ni Gustavo sa kanya 10 taon na ang nakararaan bilang simbolo ng tiwala. Ngunit ang totoo ay para gawin siyang kasabwat sa kanyang mga lihim. Hindi yon tinapon ni Maureen. Itinago niya yon sa loob ng 1 dekada bilang paalala ng kanyang pagkabilanggo. Nasa akin ang susi, bulong ni Maureen. Ang kanyang determinasyon ay unti-unting namumuo. Gagawin ko ito, hindi para sa akin, kundi para kay Elijah.
Samantala, hindi kalayuan sa kanila, isang itim na SUV ang nakaparada sa ilalim ng isang malaking puno ng nara. Sa loob nito ay si Elijah. Kanina pa siya sumusunod mula nang makita niya si Maureen sa terminal. Ang kanyang puso ay puno ng pagdududa. Bakit magkasama sina Bianca at Maureen? Magkakunsaba ba sila? Plano ba nilang saktan muli ang karera ko? Dahan-dahang binaba ni Elijah ang kanyang bintana. Dahil sa katahimikan ng gabi sa liblib na parking lot, ang ilang bahagi ng usapan ni Bianca at Maureen ay umabot sa kanyang pandinig. Vault na nakatago sa ilalim ng recording booth, handwritten lyrics ni Elijah. Patawarin mo ako. Naging katuwang ako ni Papa. Nanigas si Elijah sa kanyang kinauupuan. Ano ang sinasabi ni Bianca? Vault? Handwritten lyrics? Naramdaman ni Elijah ang isang kakaibang pang-inginig sa kanyang mga kamay. Sa loob ng 10 taon, ang alam niya ay nawala ang kanyang mga orihinal na manuskrito sa isang sunog sa studio. Iyon ang dahilan kung bakit hindi niya makuha ang buong royalty ng kanyang mga unang kanta, dahil wala siyang maipakitang ebidensya na siya ang sumulat. Nakita ni Elijah ang pag-alis ng sasakyan ni Bianca. Agad niyang pinihit ang susi ng kanyang sasakyan para sumunod. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang galit ay unti-unting napapalitan ng isang nakakatakot na katanungan. Posible bang nabulag ako ng sarili kong pait? Sinundan ni Elijah ang sasakyan ni Bianca hanggang sa makarating sila sa isang luma at tila abandonadong building sa isang madilim na eskinita sa Quiapo. Iyon ang lumang studio ng De La Peña Records. Nakita ni Elijah ang 2 babae na dahan-dahang pumasok sa loob ng building gamit ang isang gilid na pinto. Alam ni Elijah na mapanganib ang lugar na iyon. Ang mga tauhan ni Gustavo ay kilala sa pagiging marahas. Kinuha ni Elijah ang kanyang cellphone para tumawag ng pulis, ngunit tumigil siya. Kung totoo ang sinasabi nila, kung nandoon nga ang ebidensya, kailangan kong makita yon gamit ang sarili kong mga mata. Dahan-dahan siyang bumaba ng sasakyan. Sinisiguradong hindi lilika ng anumang ingay. Sa bawat hakbang niya patungo sa madilim na studio, ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang nota ng isang kanta na matagal nang nawala. Maureen, bulong niya sa hangin. Sana ay mali ako tungkol sa'yo. Ngunit, sa itaas ng building, sa loob ng isang surveillance room na hindi alam ni Bianca, may isang pares ng mata ang nanonood sa bawat galaw nila sa monitor. Isang nakakatakot na nangingiting mukha ang lumitaw sa dilim. Si Don Gustavo. Ang mga daga ay kusang lumalapit sa bitag, ani Gustavo habang hawak ang isang walkie-talkie. Ihanda ang lahat. Sisiguraduhin nating ang gabing ito ang magiging huling performance nilang lahat. Ang amoy ng alikabok at amag sa loob ng lumang studio sa Quiapo ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa bawat hininga ni Maureen. Sa gitna ng kadiliman, tanging ang maliit na flashlight ni Bianca ang nagsisilbing gabay nila. Ang bawat yabag sa lumang sahig na kahoy ay tila isang malakas na kulog sa gitna ng nakatutulig na katahimikan. Dito, bulong ni Maureen, ang kanyang boses ay halos hangin na lamang habang itinuturo ang recording booth na nababalot ng makapal na salamin. Pumasok sila sa loob. Ang booth na ito ang saksi sa kanyang huling pag-awit, ang gabay na kanta na sadyang pinutol para saktan si Elijah. Lumuhod si Maureen sa gitna ng silid, dahan-dahang hinawi ang isang lumang alpombra na puno ng dumi. Sa ilalim nito, nakatago ang isang maliit na floorboard na may tago ring keyhole. Nanginginig ang mga kamay ni Maureen habang kinukuha ang maliit na susi mula sa kanyang locket. Click! Bumukas ang floorboard, nagpapakita ng isang bakal na kahon. Gamit ang lakas ng kanilang pag-asa,
Binuksan nila ito. Sa loob ay nakasalansan ang mga kupas na papel, ang mga orihinal na handwritten lyrics ni Elijah. Sa bawat pahina, sa ibabang bahagi, ay may nakasulat, "Witnessed by Maureen de la Peña." Meron ding mga petsa na nagpapatunay na isinulat ang mga ito bago pa man ang demanda ni Gustavo. Niyakap ni Maureen ang mga papel. Isang butil ng luha ang pumatak sa liriko ng kantang sa bawat nota, ang kantang isinulat ni Elijah para sa kanya. "Nahanap din natin kayo," bulong niya sa gitna ng hikbi. "Maureen, kailangan na nating umalis." Hirit ni Bianca habang tinitignan ang kanyang relo. "May masama akong nararamdaman." Ngunit bago pa sila makahakbang palabas ng booth, biglang nagliwanag ang buong studio. Ang mga floodlights ay bumukas, nakasisilaw at nakabubulag. "Bravo! Isang napakagandang performance, Maureen." "Bianca." Isang pamilyar at nakapanging ngilabot na palakpak ang umalingaw-ngaw mula sa itaas ng hagdanan. Si Don Gustavo. Nakatayo siya doon, hawak ang isang baso ng wine, ang kanyang muka ay nababalot ng isang malademonyong ngiti. Sa likuran niya ay dalawang malalaking lalaki na may hawak na mga bakal na tubo. "Papa!" sigaw ni Bianca. Pilit na itinatago si Maureen sa kanyang likuran. "Tama na ito. Nasa amin na ang ebidensya. Isusuko namin ito sa mga awtoridad." Tumawa ng malakas si Gustavo, isang tawang walang kasing pait. "Awtoridad? Bianca, nakakalimutan mo yata kung sino ang nagpapakain sa mga awtoridad na sinasabi mo. At sa tingin mo ba ay hahayaan ko kayong makalabas dito ng buhay kasama ang mga basurang papel na yan?" Humakbang pababa si Gustavo. Ang kanyang bawat yabag ay tila hatol ng bitay. "Alam niyo ba kung bakit ko hinayaang makapasok kayo rito? Dahil gusto kong dito rin matatapos ang lahat. Isang aksidente, isang sunog sa lumang building dahil sa faulty wiring. At ang bangkay ng aking suwael na anak at ng kanyang kabit na singer ang matatagpuan sa abo." Nanlaki ang mga mata ni Maureen. Gustavo, huwag." "Magsitigil kayo!" Isang baritono at galit na tinig ang sumigaw mula sa madilim na sulok ng studio. Lahat ay lumingon. Lumabas si Elijah mula sa anino, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa mga papel na hawak ni Maureen at pagkatapos ay sa mukha ni Gustavo. "Elijah?" Bulong ni Maureen, ang kanyang puso ay tila titigil sa pagtibok. "Narinig ko ang lahat, Gustavo," ani Elijah, ang boses ay pulo ng put. "Narinig ko kung paano mo niloko ang buong mundo. Ibigay mo ang mga babae sa akin at baka hindi ko ituloy ang pagdurog sa mukha mo." Numiti si Gustavo at may inilabas mula sa kanyang bulsa, isang remote control at isang bote ng solvent. "Masyado kayong sentimental. Yan ang kahinaan nyo." Biglang ibinuhos ng mga tauhan ni Gustavo ang likido sa paligid ng recording booth. Ang amoy ng gaas ay agad na sumangsang sa paligid. "Kung hindi mapapasa akin ang yaman ng mga kanta mo, Elijah, walang sinumang makikinabang nito," sigaw ni Gustavo. "Mamatay kayo sa loob ng sarili ninyong musika." Isang click mula sa remote at isang maliit na spark ang lumitaw sa sahig. Sa isang iglap, ang apoy ay mabilis na gumapang, tila isang gutom na ahas na pinalilibutan ang recording booth kung nasaan sina Maureen at Bianca. "Maureen! Bianca!" sigaw ni Elijah habang pilit na sumusugod sa gitna ng naglalagablab na apoy. Ngunit isang malaking estante ng mga plaka ang itinulak ng mga tauhan ni Gustavo para harangan ang kanyang daan. "Good night, my stars," ani Gustavo bago tumalikod at tumakbo patungo sa fire exit. Ang apoy ay mabilis na lumaki. Lumilika ng isang pader ng init at itim na usok. Sa loob ng booth,
Napasandal si Maureen sa salamin. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit pa ring yakap ang mga manuskrito ni Elijah, habang ang usok ay nagsisimulang pumasok sa kanilang silid. Ang recording booth ay naging isang hurnong salamin. Sa labas, ang pulang apoy ay sumasayaw ng may kasamang bagsik, habang ang itim na usok ay dahan-dahang gumagapang sa ilalim ng pinto, tila isang aninong na isumakal kina Maureen at Bianca. "Maureen! Ang pinto! Ayaw bumukas!" Sigaw ni Bianca habang pilit na kinakalampag ang makapal na salamin. Ang init ay nagsisimula ng tumunaw sa mga plastik na kagamitan sa loob, at ang hangin ay unti-unti nang nauubos. Napaupo si Maureen sa sahig. Ang kanyang mga baga ay tila punong-puno ng karayom sa bawat paghinga. Ngunit sa kabila ng takot, mas mahigpit niyang niyakap ang mga manuskrito ni Elijah sa kanyang dibdib. "Huwag muna, Panginoon. Pakiusap iligtas niyo ang mga kanta ni Elijah. Yan na lang ang natitira sa kanya." "Maureen, lumayo kayo sa pinto!" Isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw. Nakita ni Maureen si Elijah sa kabila ng salamin, basang-basa ang suot na barong at may hawak na isang mabigat na fire extinguisher. Sa isang malakas na hampas, nabasag ang makapal na salamin. "Elijah!" Gahas na tawag ni Maureen. Lumalapit si Elijah sa gitna ng mga nagliliparang bubog at apoy. Binuhat niya si Maureen habang hinihila si Bianca. "Huwag kayong bibitiw! Kailangan nating lumabas dito bago bumagsak ang kisame." Ang buong studio ay tila isang impyerno. Ang mga lumang instrumento ay nagliliyab, ang mga soundproofing foam sa pader ay tumutulo na parang kumukulong luha. Habang tumatakbo sila patungo sa fire exit, isang nakapanging ilabot na tunog ng pagkabali ng kahoy ang narinig nila mula sa itaas. "Maureen, ilag!" sigaw ni Elijah. Isang malaking siya o structural beam na gawa sa matigas na kahoy at bakal ang dahan-dahang bumabagsak direkta sa kinaroroonan ni Maureen. Wala nang oras para tumakbo. Wala nang oras para umiwas. Sa isang iglap, binitawan ni Elijah ang fire extinguisher at sinalu ang nagbabagang siya gamit ang kanyang dalawang kamay. "Ah!" Isang sigaw ng matinding sakit ang kumawala sa lalamunan ni Elijah. Ang nagbabagang kahoy ay dumadarang sa kanyang mga palad. Ang amoy ng nasusunog na laman ay agad na humalo sa amoy ng usok. Ngunit hindi siya bumitiw. Gamit ang lahat ng lakas ng kanyang katawan, itinulak niya ang siyapa itaas para makadaan sina Maureen at Bianca. "Elijah! Ang mga kamay mo!" Hagulgol ni Maureen, pilit na sinusubukang tulungan ang lalaki. "Tumakbo na kayo! Huwag niyo akong intindihin! Maureen, ilabas ba ang mga kanta?" Bulyaw ni Elijah. Ang kanyang mukha ay namumula at ang mga ugat sa kanyang leeg ay tila puputok na. Ang mga daliri niya, ang mga daliring lumilika ng pinakamagagandang himig sa bansa, ay unti-unti nang nangingitim sa tindi ng init. "Hindi kita iiwan!" sigaw ni Maureen, ngunit marahas siyang hinila ni Bianca. "Maureen, kapag hindi tayo umalis, mamamatay tayong lahat dito. Masasayang ang sakripisyo niya." Sa huling pagkakataon, itinulak ni Elijah ang hapalayo at bumagsak siya sa sahig kasabay ng pagguho ng bahagi ng pader. Mabilis siyang hinila ni Maureen at Bianca palabas ng pinto, saktong bago tuluyang lamunin ng apoy ang buong silid. Sa labas, sa madilim na eskinita ng Quiapo, bumagsak silang tatlo sa semento habang ang tunog ng sirena ng bombero ay papalapit na. Umuulan ng mahina, ngunit hindi nito kayang palamigin ang init ng trahed yang naganap. Nanginginig na lumapit si Maureen kay Elijah. Ang mga kamay ng lalaki ay nakabukas, nanginginig, at balot ng malalalim na sugat at paso. Ang mga daliring dati ay malayang tumitipa sa piano,
ay tila mga sanga ng punong natupok ng kidlat. Elijah, bakit mo ginawa yon? Ang mga kamay mo, ang musika mo. Hikbi ni Maureen habang pilit na hinahawakan ang braso ni Elijah. Hindi magawang hawakan ang mga palad nito dahil sa tindi ng pinsala. Tumingin si Elijah kay Maureen. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit may kasamang kapayapaan. Ang musika ay pwedeng isulat muli, Maureen. Pero ang buhay mo, ang katotohanan mo, yon ang hindi ko kayang mawala muli. Dahan-dahang ibinigay ni Maureen ang mga manuskrito kay Elijah, ang mga papel na tuyo at ligtas sa kabila ng lahat. Nandito na sila, Elijah. Ligtas na ang mga kanta mo. Napatingin si Elijah sa kanyang mga kamay na hindi na niya maramdaman, at pagkatapos ay sa babaeng 10 taon niyang kinamuhian, ngunit hindi kailanman nawala sa kanyang puso. Ang sakit ng apoy ay wala kumpara sa sakit ng 10 taong pagkakamali. Ngunit sa gitna ng kanilang pagdadalamhati, isang boses ang bumasag sa katahimikan. Makaalis man kayo sa apoy, hindi kayo makakaalis sa akin. Lumingon sila at nakita si Don Gustavo, nakatayo sa dulo ng eskinita, may hawak na baril at may baliw na tingin sa mga mata. Ibigay niyo sa akin ang mga papel na yan, o dito na kayo mamatay sa labas. Ibigay niyo sa akin ang mga papel na yan, o dito na kayo mamatay sa labas. Ang boses ni Don Gustavo ay tila galing sa isang hungkag na kabaong. Ang baril na hawak niya ay nakatutok ng diretso sa dibdib ni Maureen. Ang ulan ay lumalakas, naglalabas sa uling at dugo sa kanilang mga mukha. Ngunit ang put sa mga mata ni Gustavo ay hindi kayang hugasan ng kahit anong bagyo. "Papa, tama na!" sigaw ni Bianca, humaharang sa harap ni Maureen. "Wala ka na bang natitirang konsensya? Halos mamatay na kami sa loob at ngayon, papatayin mo rin ba ang sarili mong anak?" "Wala akong anak na traidor!" bulyaw ni Gustavo, nanginginig ang kamay na humahawak sa gatilyo. "Ang yaman ng mga Dela Peña ay nakasalalay sa mga papel na yan. Hindi ko hahayaang sirain ng isang pipi at ng isang inutil na musiker o ang lahat ng pinaghirapan ko." Dahan-dahang tumayo si Elijah sa kabila ng hapdi ng kanyang mga kamay. Pilit niyang hinarangan si Maureen. Ang kanyang mga braso ay nakadipa kahit na ang kanyang mga palad ay balot ng sunog na laman. "Barilin mo na ako, Gustavo. Pero hinding-hindi mo na makukuha ang mga kanta ko. At hinding-hindi mo na muling mapapatahimik si Maureen." Numiti ng malademonyo si Gustavo. "Kung yan ang gusto mo." Ngunit bago pa man niya mahila ang gatilyo, isang kakaibang tunog ang umalingaw-ngaw sa madilim na eskinita. Hindi ito putok ng baril. Ito ay ang tunog ng libu-libong notification mula sa mga cellphone. "Ano yan?" tanong ni Gustavo, sandaling nawala ang atensyon sa baril. Itinaas ni Bianca ang kanyang sariling smartphone. Ang screen ay nagpapakita ng isang live broadcast sa Facebook at Instagram. Ang viewer count ay mabilis na tumataas, 10,000, 50,000, 100,000. "Live tayo, Papa!" ani Bianca. Ang boses ay matatag at puno ng paghamon. "Simula nang pumasok tayo sa building na ito, naka-on na ang kamera ko. Narinig ng buong Pilipinas ang pag-amin mo. Narinig nila kung paano mo sinadyang sunigin ang studio. At higit sa lahat, maririnig na nila ang katotohanan." Pinindot ni Bianca ang play sa isang audio file na nakuha niya mula sa vault. Ang boses ni Maureen mula sa nakaraan ay umalingaw-ngaw sa buong eskinita, malakas at malinaw dahil sa mga speaker ng sasakyang nakaparada sa malapit. "Elijah, he's just a stepping stone." Tumigil sandali ang recording at dun narinig ang bahaging sadyang pinutol ni Gustavo 10 taon na ang nakararaan.
Patawad, Elijah. Mahal na mahal kita. Kaya ko ito gagawin. Para mabuhay ka. Para makatugtog ka pa. Don Gustavo, pirirmahan ko na ang kontrata. Wasakin mo na ang dangal ko. Wag lang ang mga kamay ni Elijah. Napatigil ang mundo para kay Elijah. Tumingin siya kay Maureen. Ang kanya mga mata ay nanlalaki sa gulat at pagsisisi. Ang recording ay nagpatuloy. Naririnig ang iyak ni Maureen at ang malademonyong tawa ni Gustavo habang tinatakot ang dalaga. Sa mga sandaling yon, ang mga komento sa livestream ay bumubuhos na parang baha. Katarungan para kay Maureen! Don Gustavo, mamamatay tao! Ang tunay na bayani ay ang nagmahal mamtapat. Hayop ka! Sigaw ni Gustavo. Akmang itututok muli ang baril kay Bianca. Ngunit huli na ang lahat. Ang asul at pulang ilaw ng mga sasakyan ng pulis ay biglang bumalot sa paligid. Ang tunog ng mga sirena ay tila isang koro ng hustisya. Isang pangkat ng SWAT ang mabilis na sumugod sa eskinita. Ibagsak ang baril! Itaas ang mga kamay! Sigaw ng mga awtoridad. Nabitawan ni Gustavo ang baril. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng yabang ay napalitan ng isang desperadong takot. Pinusasan siya sa gitna ng ulan, sa harap mismo ng studio na balak niyang gawing libingan ng katotohanan. Habang hinihila siya patungo sa patrol car, nakita niya ang libu-libong netizens na nanonood sa kanya sa screen ni Bianca. Ang kanyang hiya ay naging pandaigdigan. Nang mawala na ang panganib, bumagsak sa tuhod si Elijah. Hindi niya inalintana ang sakit ng kanyang mga kamay. Tumingala siya kay Maureen. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng ulan at pagsisisi. Maureen, ang boses ni Elijah ay basag. Patawarin mo ako. 10 taon. 10 taon kitang isinumpa habang ikaw ang nagligtas sa akin. Ibinigay mo ang lahat para sa akin. Pati ang boses mo. Hindi makapagsalita si Maureen. Ngunit dahan-dahan niyang inabot ang kanyang kamay at hinawakan ang pisingi ni Elijah. Ang kanyang mga mata ay nagsasabing lahat ay pinatawad na. Wala nang kailangang salita. Ang kanilang mga puso na 10 taong nagkahiwalay dahil sa kasinungalingan ay muling nagtagpo sa gitna ng abo at ulan. Sa malayo, ang apoy sa studio ay unti-unti nang naaapula ng mga bumbero. Ang mga kanta ni Elijah ay ligtas, ang dangal ni Maureen ay naibalik, ngunit ang sugat ng nakaraan ay nananatiling malalim. Maureen, dinala mo ang krus ko ng mag-isa. Bulong ni Elijah habang isinisiksik ang kanyang mukha sa palad ni Maureen. Hayaan mo namang ako naman ang magdala sa iyo ngayon. Ang puting kisame ng ospital ay tila isang malawak at bakanteng pahina ng isang kanta. Walang kulay, walang nota. Tanging ang monotonous na tunog ng heart monitor ang bumabasag sa katahimikan ng silid. Nakatitig si Elijah sa kanyang mga kamay na nakapatong sa ibabaw ng kumot. Ang mga ito ay balot ng makapal na gasa, tila mga puting anino ng dati niyang lakas. Sinubukan niyang itikom ang kanyang mga daliri, ngunit ang tanging naramdaman niya ay isang matalim na kuryente ng sakit na agad na sinundan ng isang nakakatakot na pagkamanhid. Sir, kailangan niyo pong magpahinga. Dahan-dahang wika ng nurse habang tinitignan ang kanyang IV drip. Makakatugtog pa ba ako? Ang tanong ni Elijah ay halos pabulong, ngunit ang bigat nito ay tila isang nagbabagang siya na muling dumadagan sa kanyang dibdib. Hindi nakasagot ang nurse. Yumuko lamang ito at mabilis na lumabas ng silid. Ang pananahimik na yon ay mas malakas pa sa anumang hiyaw. Alam ni Elijah ang ibig sabihin yon. Ang maestro na kinikilala ng buong mundo ay pumanaw na sa loob ng nagbabagang studio sa Quiapo. Bumukas ang pinto at pumasok si Maureen. Nakasuot siya ng hospital gown,
May benda rin sa kanyang leeg dahil sa matinding usok na nalanghap. Ang kanyang mukha ay maputla, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng liwanag na hindi kailanman nakita ni Elijah noon. Dahan-dahang lumapit si Maureen sa gilid ng kama. Kinuha niya ang isang notepad at ballpen mula sa mesa at nagsulat. "Kumusta ang pakiramdam mo?" Tumingin si Elijah sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang mangilid ng luha. "Maureen, ang mga kamay ko. Sabi ng doktor, naputol ang mga nerve. Hindi ko na muling mararamdaman ang mga tipa ng piano. Wala na ang musika ko." Umiling si Maureen. Kinuha niya ang kamay ni Elijah, ang braso na walang benda, at idinikit ito sa kanyang puso. Nagsulat muli siya sa notepad. "Nandito ang musika, Elijah. Hindi sa mga daliri mo, kundi dito. At hinding-hindi yan mawawala." "Pero paano tayo?" hikbi ni Elijah. Ang kanyang balikat ay nayaanig sa pag-iyak. "Inilaan ko ang buong buhay ko para maging sikat, para patunayan na mali si Gustavo. Pero ngayon, pareho na tayong walang boses. Ikaw sa lalamunan mo, ako sa mga kamay ko. Ano na ang itatawag nila sa atin?" Hinawakan ni Maureen ang mukha ni Elijah. Ang kanyang ugnayan ay tila isang banayad na himig na nagpapakalma sa bagyo sa loob ng lalaki. Isinulat niya ang mga salitang magpapabago sa pananaw ni Elijah. "Ang tawag sa atin ay malaya. Wala na si Gustavo. Wala na ang mga kasinungalingan. Wala na ang entablado na kailangan nating paglingkuran. Elijah, binigyan tayo ng Diyos ng pagkakataong mabuhay para sa isa't isa, hindi para sa palakpak ng ibang tao." Pumasok si Bianca sa silid, bit-bit ang isang tumpok ng mga pahayagan at ang kanyang laptop. Ang kanyang mukha ay pagod ngunit may ngiti ng tagumpay. Papa is facing multiple counts of arson, attempted murder, and intellectual property theft. Balita ni Bianca. Ang lahat ng accounts niya ay na-freeze na. At ang mga kanta mo, Elijah? Ang korte na ang nag-issue ng injunction. Wala nang makakagalaw ng legacy mo. "Salamat, Bianca," sabi ni Elijah. "Para sa lahat. Huwag kayo sa akin magpasalamat," ani Bianca habang nakatingin kay Maureen. Si Maureen ang nagturo sa akin na ang tunay na lakas ay hindi nasa pananakit, kundi sa pagtitiis. By the way, ang media ay nagkakagulo sa labas. Gusto nilang marinig ang side nyo. Gusto nilang gawin kayong modern-day martyrs ng industry. Yet tumingin si Elijah kay Maureen. Nakita niya ang pagod sa mga mata ng babae. 10 taon na itong nasa gitna ng intriga at sakit. "Sabihin mo sa kanila, Bianca." "Wala kaming sasabihin," utos ni Elijah. "Ibigay mo ang mga manuskrito sa National Archives para mapang-alagaan. Pero kami, aalis na kami." "Saan kayo pupunta?" tanong ni Bianca. "Sa lugar kung saan ang musika ay hindi ibinebenta," sagot ni Elijah habang nakatingin kay Maureen. "Sa lugar kung saan sapat na ang katahimikan basta't kasama ko siya." Nang hapong iyon, sa tulong ni Bianca, lihim na lumabas sina Maureen at Elijah sa likod ng ospital. Walang mga camera, walang mga reporter, tanging ang mahinahong ihip ng hangin ng Maynila. Dala-dala nila ang kaunting gamit at ang pinakamahalagang bagay na nakuha nila mula sa apoy, ang kanilang katotohanan. Habang nakasakay sa sasakyan patungo sa bus terminal, tinignan ni Maureen ang lungsod na naging saksi sa kanyang pagbagsak at muling pagbangon. Hindi na siya ang sikat na singer. Si Elijah ay hindi na ang dakilang maestro. Sila ay dalawang kaluluwang may mga galos at seryosong kapansanan. Ngunit sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon, hindi sila nakakaramdam ng takot. Ang kabayaran sa kanilang kalayaan ay ang kanilang mga talento. Ngunit para sa kanila, iyon ay isang maliit na halaga kapalit ng kapayapaan. "Maureen," tawag ni Elijah
habang nakasandal ang kanyang ulo sa balikat ng babae. Sa vegan, gusto kong marinig ang tunay na boses mo. Kahit pabulong lang. Kahit para sa akin lang. Numiti si Maureen at tumango. Hinalikan niya ang noo ni Elijah, isang pangakong hindi na muling mababali. Ang biyahe patungong Hilaga ay mahaba, ngunit sa bawat kilometro ang lumalayo sila sa Manila ay unti-unti ring naghihilom ang mga sugat ng kanilang nakaraan.